I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. So ngayong araw nanumpa bilang ombudsman si Ombudsman Remulla. So sa kanyang press conference mga kababayan, aba matindi. Parang kumbaga dininig niya yung panawagan ni dating Senador Gordon na sinasabi dito mga besa. Ayan short lang ito, sabi ng Inquirer.net. Remulla will receive probe into 2021 Pharmaly corruption scandal. Nako po. Umpisa na ng kalbaryo nyo na ito. Oh my goodness, mga bes. Ano pong kapalagayan nyo? Siyempre mayroon ng kaso yan, di ba? Nagkaroon ng hearing sa Senado. For sure, no? Dahil nakabinbin yan, hindi naman gumagalaw yung mga ibang opisyal ng nakatalaga dyan. Wala silang galaw. Hindi sila nagtatrabaho. Nagtatanggap sila ng pera, pero hindi sila talaga, nagtatanggap sila ng sweldo, pero hindi sila gumalaw. Hindi nakatuon sa pansin nila yung mga problema ng bansa sa pagnanakaw, yung mga nag-i-involve. Di ba? Kung hindi pa dumating si Pangulong Marcos Jr., wala, hindi mabubuice out, hindi ma-expose ang lahat ng problema ng bansa pagdating sa korupsyon. Naku, talaga naman, sasabihin naman ng mga DDS, bakit pinupuntirya ang mga Duterte? Hindi sila pinupuntirya. Yan pa ay iimbestigahan yung mga anomalya ng kinasasangkutan nila. Kayo naman, pairalin nyo yung mga utak nyong mapurol. Natural. Laki nang nawala sa Pharmaly, kaya 11 billion to 47 billion. Sabi ni dating Senador Gordon. Yan nga ang panawagan niya di ba? Ayan. Nako. Mukha yatang delikado kayo dito. Walang sinasanto. Remulla. Sabi dito, Ombudsman Remulla will revive probe into 2021 Pharmaly corruption scandal. Agay. Patay kayo ngayon. Ito pa ang panawagan ni dating Senator Trillanes, mga kababayan. Ito, sabi po dito. Niya dito, sa masang Pilipino. Sabi dito, Trillanes, hinimok si Ombudsman Remulla na bigyang prioridad ang investigasyon ng confidential funds ni BP Sara. Hinimok ni dating Senator Antonio Trillanes si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na seryosuhin at ipagpatuloy ang investigasyon kaugnay umano'y maling paggamit ni Vice Presidente Sara Duterte ng confidential fund. Kaya nga sinabi ni ni Atty. Tupac pag si Remulla ang ombudsman, patatayo lahat. Totoo yun. Ay, hinahanap ko talaga yung video na yun. Hindi ko makita-kita talaga. Ayan pa, sabi po dito tuloy. Giit ni Trillanes, dapat unahin ni Remulla ang naturang kaso, lalo't napatigil na umano ang impeachment proceeding laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan niyang i-prioritize kasi pinatay na nila yung impeachment. Doon na lang sa ombudsman, yes. Pwede naman talaga siyang sampa ng kaso ng ombudsman, ipiprosecute nga, di ba? Ayan ang panawagan ni Senator Trillanes, mga kababayan. Agoy. I think, si Trillanes, I'm not fans of Trillanes. So, sa nakikita ko naman, mga kababayan, remember din naman kudos din naman sa kanya. Kung hindi rin naman siya, mga kababayan, na sampahan ng kaso, ito si dating Pangulong Digong sa ICC noong 2017 with the Magdalo and of course the EJK family victims na nagsampa sila ng kaso, lalo na ito si dating Senator Trillanes, talagang kahit papano mga besa, malaki ang ambag niya, kung hindi dahil sa kanya, bagamat si Digong andito pa, hindi po napapakulong at hindi nabigyan ng hustisya yung mga namatay. And of course, at kung hindi din dahil kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang administrasyon, hindi rin mapakulong ang dating Pangulo Rodrigo Duterte. And of course guys, syempre kudos din kay Secretary Remulla dati,
na naging sekretary siya ng DOJ. O, di ba? O, kaya nga sinampa ng kaso yan na ni Aimee, ni Tupac at saka si Torion at saka si Marcoleta dahil nga sa pag-aresto kay Digong. O, di ba? So dahil dito mga bes, dahil dito mga kababayan sa panawagan ng mga kababayan natin para maimbestigahin itong Parmali. Remember, not only the Parmali, pati ang pati po ang mga sabungero, no? Panahon pa ni Digong, no? Sa akin naman, I hope mabuksan uli yung kaso ni Percy Lapid, mga kababayan. Ang daming trabaho, ang dami din talagang trabaho si Ombudsman Remulla. Ang daming kaso guys kasi natutulog Hindi man lang nabuksan-buksan, grabe. Ang tindi. Pag mahilig ka kasi sa pabor-pabor, yan ang mangyayari, walang mangyayari sa bansa. Pero kung ang panindigan mo para sa taong bayan, for sure, ang bansang ito, giginhawa at lalago. Totoo yun. Ito po yung kanyang press conference, panoorin nyo. Sir, ano po yung unang-una natin gagawin ng pagpasok po bilang Ombudsman Pilipinas? Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. At alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang tapunan na. Sir, any specific case na gusto niyo pong unahin? Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, go case build up, and make sure that a very well prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, nire-request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin na lang po ulit yung issue po ng Parmali. Silipin natin yan, kasi nga parang nalimutan na iba kong sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari nga masama doon. Mayroong naging pagdinig ng Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ito na kailangan bisitahin natin. Sir, may mga sinasabi din po sa Senator Bato de la Rosa na nakarating sa kanya na paangkunan niyo raw kung gagawin. Isa ay yung ilabas doon po yung sali ni Sara Duterte. Hindi, ang gagawin natin dyan sa Salian issue, hindi lang isa yan, lahat yan i-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, syempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi baka mamaya maging political noise lang yan at maging poison lang. Baka naman dapat pag-isipan natin yung bigla. Kaya, with kasi information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat responsible tayo sa information na makukuha natin. Sir, sinabi niyo na po ito, pero ano pong assurance yung makukuha po ng publiko po siya? Makukuha yan, hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang talaga, pinag-iisipan lang at pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga patakaran na gagawin natin sa pag-release ng information. Sorry? Sir, kayo po ay from a family politician. Yung mga anak niyo po ay nakapwesto din po sa gobyerno. Paano naman daw po, sir, kung yung mga anak niyo po or part of the family, friends, kaalyado ay masukot po sa mga issue po ng katiwalian? Paano niyo po ito haharapin? Yung mga anak ko, pinalaki namin na ng asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila, nagtrabaho talaga. They know about it. Kaya ako, hindi ako natatakot na meron sila gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema. Secretary, maninig pa rin po yung mga critics sa pagkakaroon. Di ba message pa rin? Ganun talaga kasi they operate in the political sphere. Ako ay operate in a legal sphere. So, ito ay para sa taong bayan to. So let's all work for the country. Kahit ano ba ang political leanings mo, let's work for the country. Sir, yung sa Parma, di ba, yung complaint yung kaso pwedeng mag-extend up to the former president? Hindi ko pa alam. Actually, hindi ko sinundan masyado yan.
yung hearings na yan. Pero of course, kapag uusapan yan, sa ibang mga forum na nakasama ko, siyempre, we are aware of what happened in so many ways. Ang responsibility niyan will always depend on the evidence. Lagi evidence yan. Pero pwedeng mag-extend sa mas mataas pang posisyon. Siyempre, ano yan? Hanggang saan na tayo abutin ng ebidensya, doon tayo tutulong. Sir, dun sa flood control, since wala po na po so Hindi, yun nga, kahapon nag-meeting kami for the last time, yung mga DOJ people, mga USEX, ASEX, the Prosecutor General. Pinag-usapan namin dyan. At yung game plan ay nandun na. Kasi, ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonan, na continuous trial talaga, para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral na matulog ng matagal itong mga kaso ito. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. sir, yung mga nasimulan nila dito, dadalhin na lang sa ombudsman. Ganon, nasimulan na dito, pero yung iba kasi niyan, pag gagawin niyan, Assistant District Engineer, sa kalaw pa yan sa Memorandum of Agreement, sa kalaw pa yan ng DOJ, kung tutusin. Kaya lang, pag yung mga John Doe na-identify, na mas mataas, salary grade 27 and above, sandigan na rin yan. Pero, given the powers of the Ombudsman, we can always ask special teams to prosecute pag kinakailangan. Sir, you mentioned it already na aside from prosecutorial powers, the ombudsman is also kailangan din niya maggawa ng recommendation for efficient service. Ano yan? Example ko sa inyo dyan, public utilities, regulatory capture. Ngayon pa lang, sasabihin na natin, yung mga telco, iayos nila yung kanilang sistema para pwede natin mahuli lahat ng gumagawa at nag-bumibili, nakikihalaho sa child pornography. Ano yan eh? Telco lang kasi ayaw nila ilabas ang standard ng IPv6 sa kanilang mga sistema. IPv6 means every instrument used sa lahat ng krimen, sa child pornography at sa sexual exploitation o sa cases, kinakailangan talaga itaasan nila yung patayan na para anong instrumento mahahabol natin. Hindi pwede yung gano'n na lang, tipid sila ng tipid. Ang tao naman ang nahihirapan. At yung mga accountability ng mga regulatory agencies, sisikipan din natin para naman maging maayos ang buhay ng mga Pilipino. Sir, sa flood control, may timeline po ba yung gusto kung kailan makapag-file sa Manila? Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin. Pero marami na naman kami nakukuha na evidence. Talagang sisikapin lang namin na mabuo ng gusto. Kasi nga ayaw namin na kami maging cause ng delay. So, ang timeline niya will depend on that. Pero malamang yan, within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan, investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. Batch by batch po ba yung pagsasama ng kaso or parang isang bulto? As they're ready, we will file them. Ano to eh, the deadline is yesterday, so we have to do it every day if we have to. So you mentioned na gusto niyo magkaroon ng ombudsman's marshal. Ano po yun at ano po yung magiging trabaho niyo? Hindi kasi parang Supreme Court kasi yung judicial marshals. Ganoon din sa ombudsman kasi nga kailangan pangalagaan ang testigo. Kasi ngayon we have to rely on the DOJ for witness protection. Una-una yan. Pangalaman yung security ng documents, lahat ng information na nasa loob ng Ombudsman's Office. Ang problema kasi dyan, pag nawawala ang ebidensya, anong kaso ang mananalo? Hindi pwedeng mawala ang ebidensya. Sir, ano na lang po yung mensahe niyo po sa mga iwali at korap sa gobyerno? Ngayon talaga, ibang standard ang lalagay natin dito. At wala tayong sisiluhin. Pag may dumating na informasyon na dapat imbestigahan natin. Tatawagin natin lahat na merong poder para mag-disclose ng information tungkol sa mga kasong pinafile. At gagamitin natin ang informasyon nasa korte para usigin
yung mga lalabag sa batas at magmamalabis sa kanilang mga responsibilidad. Sir, naman po lang ulit yung question. Kung narinig nila po yung mga senador at saka po Ang concern natin dyan yung building the case. Hindi sino, pero anong kaso? Anong ebidensya? Kaya everybody comes in there. Kaya wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabuti yan, gagawin natin. So, sir, kahit na mag-anak po ng Pangulo, talaga po sa Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito to produce the evidence. And I'll tell people, ika-crowdsource po, pati mayroong information kayo, we will find a way for you to get to us, for us to get to you, to secure information. Kasi, maliit na yung mundo natin sa digital world, we can get information from the public, kung gaya na nangyayari ngayon. And it will be of great value if it will help us secure convictions in the nearest possible time. Sir, nakapag-recommend na po kayo kay Pangulo ng Mag-uusap pa kami, pero I have somebody in mind already. Sir, marching order na lang po. Wala siyang marching order sa akin. Sabi niya na, ayusin natin itong busog na to. Kasi nga, it's a mess. Itong nangyari ito, it's a mess, di ba? Kailangan ayusin natin ito. We have to figure out how to get out of this as a better country than anything else. Sir, marami pong nagsasabi na takot sila sa inyo or statement nila is yung statement niyo raw po pala na pending the law. Baka pwede niyo pong yan. Bending the law but not breaking the law. Tama. Diba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. So yun mga kababayan, siguro naman narinig nyo yung kanyang mga sinasabi, kanyang sagot sa mga bawat tanong. Yan ang Parmali sisilipin dahil kailangan, sabi niya nga. At malaki pong nawalang pera sa panahon na yun. Di ba? So, abangan po natin ang kanyang pamumuno. For sure po yan. Maraming magaganda at umaasa ang taong bayan sa kanya. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Magkomento lang po kayo. Thank you for always supporting my channel, our channel, of course, especially to our President Ferdinand Marcos Jr. Minix upload. Bye bye bye, baboos. God bless Philippines. Baboos.